Magandang gabi sa lahat, lalong-lalo na sa aming instructor na si Ma'am Wancho. Magandang gabi po, Ma'am. So, ngayong gabi ay mayroon tayong susuriin na debate at ating tatalakayin ang mga impormasyon na ating nakuha. So, ang debate na aking napili ay ang debate na sino nga ba ang kilalanin bilang bayani ng Pilipinas? Si Jose Rizal o si Andres Bonifacio? Bago ko ibibigay ang aking sariling opinyon, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang panig ng bawat isa. Sinasabi ng panig ni Jose Rizal na nararapat lamang na si Jose Rizal ang kilalanin bilang bayani sapagkat siya naman talaga ang tinaguriang bayani ng Pilipinas. At ito ay dahil sa kanyang angking talino na ginagamit upang ating bansa ay magkaroon ng kalayaan. Ngunit sinasabi naman sa panig ni Andres Bonifacio na nararapat daw na si Andres Bonifacio ang piliing bayani sapagkat nasa kay Andres Bonifacio ang katangian ng isang tunay na bayani at ito ay ang katapangan. Ibinuwis niya ang kanyang buhay upang makamit ng kanyang mga kababayan ang kalayaan. Para sa akin, lahat ng panig ay tama, lahat ng kanilang ipinaglaban ay tama, at para sa akin, ang dalawa na sina Andres Bonifacio at Jose Rizal ay nararapat lamang natawagin bilang bayani. Ngunit kung ako ang pipiliin ng isa sa kanilang dalawa, ang pipiliin ko ay si Jose Rizal. Hindi dahil mula pagkabata ay siya na ang nakilala ko bilang bayani, kundi dahil sa kanyang nakakahangang katangian. Siya ay may angking talino at hindi lamang niya ito ginamit sa kung saan-saang bagay, ito ay kanyang ginamit para sa ating kalayaan. Nagsusulat siya ng mga nobela upang maipakita niya ang mga kapangahasan ng mga Kastila laban sa atin. Nang sa ganun, ang mga Pilipino ay mamulat ang mga mata at marunong lumaban para sa kalayaan. At higit sa lahat, mayroon siyang kontrol sa kanyang sarili. Pinili niya ang magsulat kaysa sa gumamit ng dahas. Kasi alam ni Dr. Jose Rizal na tayong mga Pilipino ay walang laban sa mga Kastila. Kung gagamit tayo ng dahas, ang mangyayari, tayo lamang ang masasaktan at tayo lamang ang malulugi. Kaya nga humahanga ako sa kanya dahil sa kanyang angking pagkontrol sa sarili na kahit gusto niyang lumaban pero pinili niya ang magsulat at yun ay tinatawag na din natin bilang paglaban. Ginawa niya yun sapagkat ginamit niya ang kanyang talino na alam niya na tayo ay talagang hindi tayo mananalo laban sa mga Kastila. At siya ay isang ipinaglaban niya din ng isang nasyonalismo. Kahit si Rizal ay siya ay nag-aral sa ibang bansa, ngunit pinili pa rin niya ang bumalik sa Pilipinas upang tumulong at upang magamit ang kanyang angking katalinuhan para ipaglaban ang kanyang bansa. Kahit naman mayroon siyang maaari niyang piliin na hindi na lang bumalik upang mabuhay ng tahimik at ang kanyang buhay ay hindi pa malalagay sa alanganin. Siya din ay matapang. Sinasabi ng lahat na nararapat daw na si Andres Bonifacio ang piliin bilang bayani dahil sa kanyang angking katapangan. Para sa akin, masasabi ko na si Dr. Jose Rizal ay mayroon din namang angking katapangan kasi nga sa huli siya ay namatay dahil sa kanyang pagsusulat at alam ko na ginawa niya ay yun na alam niya na malalagay sa alanganin ang kanyang buhay, pero ginawa pa rin niya iyon para sa atin na kanyang mga kapwa Pilipino. At yun ay matatawag ko na isang tunay na katapangan. At sinasabi nga nila na dapat daw si Andres Bonifacio ang piliin dahil action speaks louder than words. Masasabi ko naman, mayroon din namang action na ginawa si Dr. Jose Rizal at yun ay ang pagsusulat. Kaya naman, para sa akin, mula noon hanggang ngayon, ang pipiliin ko bilang bayani ay si Dr. Jose Rizal sapagkat siya ay nararapat at ang kanyang katangian ay masasabi kong katangian ng isang tunay na bayani. Yun lamang po at maraming salamat.